Then mga sir, sa video na to pag-uusapan natin yung review ko ng Bajaj City 150 2021 after 2 years. Ayan, unahin natin yung sa design. Okay naman yung design niya, napaka-komportable ng upuan at handle niya. Hindi ka talaga mangawit kahit baguhan kang drive ng tricycle kasi naka-relax position. Tapos yung upuan ayos din, malambot siya, hindi masakit sa likod kumbaga kung medyo matagal kang nagta-tricycle. Madali din gamitin yung mga pindutan niya, yung lights niya kitang-kita naman, yung signal light tsaka yung headlight. Uulitin ko lang doon sa unang review ko ng Bajaj City 150 na sana kung mas maganda yung bilog, para medyo classy lang yung dating niya. Pero kasi parang trademark na din ng Bajaj yan simula doon sa City 100 nila hanggang sa City 150, ganyan talaga yung headlight niya. Kung maaalala ninyo yung Boxer 150, di ba, bilog yun sana mas maganda. Pero syempre kasi nga, di ba, yun yung signature nila, yun yung pag sinabi mo kasing City ng Bajaj yan, yun na kaagad para ma-distinguish yung unit nila. Tapos okay din na meron siyang butas na naka-ready para pagkabitan ng sidecar niya, kasi syempre yung City 150 talagang pangpasada yan, kaya at least hindi na mahihirapan yung magkakabit ng sidecar, meron na siya kaagad na butas. Tapos yung shocks niya sa likod, dalawa na yan, tig-dalawa na sila, ready na talaga siya sa sidecar, kaya isa yan sa mga nagustuhan ko doon sa unit. Doon nga pala sa headlight niya, ang hindi ko din nagustuhan sa kanya ay nakakasilaw kasi siya doon sa mga kasalubong mo kahit na nakasagad na siyang nakayuko. Ngayon, pag nagpalit kasi ako ng LED na medyo malakas, nakakasilaw yung ilaw ko talaga. Ngayon ang ginawa ko, ito guys, ito mga sir, pakita ko na lang sa inyo. Tinanggal ko na lang yung adjuster niya, tapos tinali ko na lang siya ng zip tie para mas yumuko pa siya. Medyo okay naman na, hindi naman na din nasisilaw yung mga kasalubong ko. Pero ayun nga, ito yung isa sa mga negative side nung design niya. Dapat sana yung nakaliko or nakatilt na pababa para hindi naman nakakasilaw. Lalong-lalo na nakadepende din kasi siguro sa paggagamitan ninyo. Sa akin kasi madalas akong magpunta nga ito sa bukid, lalo na pagkagabi, kaya kailangan ko ng mas malakas na ilaw. Pangalawa, doon sa hindi ko masyadong gusto ay itong itong drain plug. Masyado siyang nakatapat yung butas yung sa pag magde-drain ka ng oil, natatapon siya dito sa may part na to, parang hindi siya malinis tignan, madumi siyang tignan. Ganon din doon sa likod, sa kabila, sa tapat doon naman sa lalagyan ng filter niya, tumutulo din, sumasagi din yung sobrang oil dito sa parang sa bracket niya, parang ganyan. Medyo hindi siya magandang tignan. Tapos kapag kayo ay mamamasada, yung talagang araw-araw pasada, yung combination ng sprocket ninyo mas maganda kung 1245. Kung pang private lang naman, okay na rin yung stock, pwede naman na, pero kailangan pa rin kasi medyo depende kasi kung paano nyo gamitin kapag ka-private kasi okay din naman yung stock, pero mas maganda na rin na palitan mo na ng 45 siguro, yung 1245, para mas magaan yung hatak niya o mas malakas yung hatak, hindi parang nahihirapan yung makina. Sunod naman ay yung sa gas consumption naman niya, talagang hindi siya ganun katipid. Ang gas consumption ko sa kanya ay nasa 33 to 35 kilometers per liter. Yan, kasi madalas din gamit ko kasi dito yan sa pag-akyat dito sa farm, medyo pataas dito, tapos medyo may kita nyo sa video, may dala akong
drum ng tubig dyan. Yan yung madalas na karga ko dito. Pero hindi naman araw-araw. Kaya doon ako umabot, no, sa 33 to 35 kilometers per liter. Yan yung inaabot ng gasolina. Wala naman na akong ibang napansin pa na hindi maganda dito sa city natin. Kung i-rate ko siya ng 1 to 10, i-rate ko to ng 8 overall, ano? 8 over 10 overall, kasi may mga gusto pa akong ma-improve sa kanya, katulad nga nung oil, yung drain plug niya. Pero okay din naman yun, kasi yung iba kasi 'di ba sa ilalim medyo mahirap yumuko. Ito hindi ka naman may hirapan sa pagyuko. Okay din naman siya. Tapos ayun nga, no, kung merong ibang kulay ito, mas maganda pa sana. Kung itim or blue, dark blue, ayan, mas maganda sana. Ang nilabas lang yata kasi nila ay yung kulay pula. Tapos dito sa specific unit ko na ito, hindi ko lang alam, mag-comment na lang kayo dun sa CT150 user. Parang may problema ako doon sa starter niya. Parang nahihirapan yung starter niya na paikutin yung parang ignition. Kasi tuwing na lang siyang pipindutin ko, parang kailangan ko pang pindutin ng 2 beses, o kaya sabayan ko ng padjak para work siya, no, para umandar siya, mag-idle siya. Kaya hindi ko alam kung pare-parehas tayo, pero may mga nakikita rin kasi ako sa YouTube na mga ganong reviews nila. So yung iba ba, kahit na yung parang hindi ko alam kung connected ito doon sa clutch niya. Yung kahit na nakapiga ka sa clutch, namamatay na lang siya bigla. Kaya ang problema kasi dito, yung pagkapapatawid ka sa kabilang kalsada tas biglang mamamatay. Yun yung yun yung hindi ko nagustuhan. So far, okay naman yung performance niya, 8 over 10. Wala din naman akong recommended ko pa rin naman siya kung kayo ay bibili o nag-iisip ng CT150. Reliable din naman siya. Hindi pa ako nasisiraan ng makina after 2 years. Ayan, ang napalitan ko pa lang dito sa unit ko na ito ay yung sprocket tsaka yung gulong. Tsaka yung mabanggit ko na rin yung speedometer cable. Yan, 2 beses na ako nakapagpalit. So far, yun lang naman. Recommended ko pa rin ito. Yun lang, salamat.